Hey, hey! What's up, Adlan Netizen? Mabuhay po tayong lahat. But, God first. Kailangan medyo energetic yung dating natin kasi talagang pag-uusapan natin dito isang bandang malupit, no? Itong video na to mula kay Aklat PH. Paki-subscribe po muna ang kanyang channel. Paki-like and share na rin. At itong video panonoorin natin, bibigyan natin ng komentary. Malupit tong banda na to, no? Yung first gig nila, 1982. So 80s band to, no? Marami na siyang banda na nakasabayan at until now, andun pa rin sila at lalo pang tumatatag, no? Talagang malupit tong banda na to at iniidolo talaga to ng halos karamihang banda na din kahit tong halos kasabayan niya, no? Mga 80s. Pero syempre, bilang bago, may mga mas nauna, like Bon Jovi, medyo masikat sa kanila yung Bon Jovi dati, no? Pero nilagpasan nila yan. Pinantayan nila, nilagpasan nila yan. Pero magkaiba naman kasi yung genre ng banda na to dito sa Bon Jovi. No? So, yung Bon Jovi, maganda yung idol ko rin yun, no? Pero, eto, idol ko to until now, itong banda na to, no? Huwag na natin patagalin to, no? Ito yung bandang Metallica. No, pag narinig mo yung banda na yan, talagang alam ng lahat talaga na, ay, malupit yan. Lalo na kung ikaw medyo rakista ka talaga, no? Malalaman mo yung isang tao, pag talagang pinili niya itong tugtugan na to, talagang magaling siyang makinig at magalupit yung mga gusto niyang mga tugtugan, no? Kasi bukod sa itong banda na to, eh, pag tumutugtog medyo maingay siya, mabilis, pero hindi masakit sa tenga, bagkus parang nakakalasing pakinggan, no? Kaya nga ito until now talagang kahit mga lolo na rin talaga sila, malupit pa din. So, umpisahan natin. Ito na po, Madlang Netizen, no? Aklat PH, no? Paki-subscribe at kung ikaw po medyo trip mo rin yung mga ganitong may nagko-comment at nagbibigay ng reaction na baka parehas pa tayo ng komento, paki-subscribe na rin po yung ating channel, malaking tulong po ito. At paki-like and share na rin po. At God bless you po sa inyo. Ang bandang Metallica ay nakilala sa pagiging heavy metal band at dahil nga sa sobrang agresibo at bilis ng tempo ng kanilang mga kanta, nakasama sila sa tinatawag na founders ng Big Four band ng thrash metal. Pero kahit nakakatikim na sila ng kasikatan noong mid-80s, hindi pa rin nila maabot ang ningning na tinatamasa ng ibang banda tulad na lang ng Bon Jovi, Guns N' Roses at iba pa. Pero pagpasok ng 90s, nakalikha ang Metallica ng album na magbibigay sa kanila ng simula ng matinding kasikatan, album na mag-uupo sa kanila sa trono bilang At yan yung album na, well, actually para sa akin lahat ng album magaganda. Pero yung mga instrumental lang nila, medyo kasi heavy metals, medyo matining sa tenga, medyo masakit sa tenga, no? Hindi pa rin ganun kagaganda yung mga instrumental, yung mga gamit. Kaya itong pagpasok ng The Black Album, medyo buo na at hindi na ganun kabilis, masarap na sa tenga at nakakalasing na pakinggan. Kaya isa yan sa nangyari na nagustuhan talaga sila ng mga madlang people. isa sa pinakamalalaki at pinakasuccessful na banda sa kasaysayan. At dahil dito, naiukit nila ang kanilang pangalan bilang isa sa mga greatest bands of all time. Mapipigilan mo ba ang sarili mong hindi humanga sa kanila kapag narinig mo na ang mga awiting tulad ng Enter Sandman, Eh, Nothing Else Matter, The Unforgiven,
at marami pang iba. Halika at ating lakbayin ang makulay na karera ng banda at sagutin na rin natin ang ilang mga katanungan. Bakit hindi sila naapektuhan ng grunge music? Bakit maraming hardcore fans nila ang nagalit naman sa kanila? Then, bakit galit na galit ang bokalista ng Because yung heavy metals nila, sila yung unang nagparinig ng medyo kaunting grunge, no? So medyo bumagal nga sila sa album na Black Album. Tapos, ayun nga, pumasok na rito yung unang-unang idol ko na Nirvana. Siyempre, Kurt Cobain yun. Tapos siya, nauso yun yung grunge metal, mga 90s. Pero kung tutuusin, Metallica ang unang nagbago ng tugtugan patungo sa grunge. Metallica na si James Hetfield, kay John Bon Jovi at marami pang iba. Marami kang malalaman tungkol sa Metallica kaya tapusin mo hanggang sa huli ang video na ito. Nagsimula ang Metallica noong maglagay ng advertisement ang drummer na si Lars Ulrich na naghahanap ito ng mga metal musicians para makajamming. Isa si James Hetfield at kabanda nito sa sumagot dito at hindi pa man nabubuo ang band. Yan ang dalawang solid talaga, no? Ang talagang halos talaga nagbuo talaga at nagtatag ng Metallica band. Yan drummer nila, no? Si Lars Ulrich. Talagang, ayun nga, medyo siya pa ay naglagay sa newspaper na nagpapa-audition siya at tumahanap siya ng mga at vokalista, bahista, yan. So, siya talaga yung nagtatag ng bandang yan. Kaya, solid talaga yan si Lars Ulrich. At saka, sinabayan din ng isa pang mas malupit na solid, yung frontman nila, na si James Hetfield, na talaga until now talaga malupit kahit matanda na. Kinausap na agad ni Ulrich ang founder ng record label na Metal Blade Records na si Brian Slagel kung pwede siyang mag-ambag ng isang kanta sa parating na compilation album ng naturang label na Metal Massacre. Pumayag naman si Brian kaya agad nitong ni-recruit si Hetfield bilang vocalist at gitarista. Nabuo ang bandang Metallica pagkalipas ng 5 buwan nilang magkasama. Nakuha ang pangalang Metallica sa kaibigan ni Ulrich na humihingi ng tulong sa kanya na magpasya kung ano ang magandang pangalan sa fanzine niya, Metallica ba o Metal Mania. Para Grabe, oh. Danzig, no? Glenn Danzig ang t-shirt ni James Hetfield, no? Kasi yan si Glenn Danzig, malapit din yung mga tutugan yan. Underground yan eh. Kumbaga sa ano yan, death metal. Medyo nakakilabot nga lang yung mga. At saka ito nga pala yung first album ng Metallica noong 1983, no? At talagang first album nila, yung Metal Up Your Ass, yun yung title ng album nila. Pero marami silang pinuntahang record label na talagang hindi tinanggihan sila dahil nga siguro sa cover ng album nila at saka yung title medyo hindi nagusto. Pero napakaswerte nung nagkagusto rito kasi nga mo naman malupit na banda to until nung talagang pinapayaman yung mga kumukuha sa kanila. Sa impormasyon lang mga idol, ang fanzine ay magazine na nilikha lang ng isang hindi professional na journalist. Siyempre, sinabi ni Ulrich na ang Metal Mania ang maganda dahil naging interesado ito sa pangalang Metallica para gamitin sa kanyang bubuoing banda. Unang tumugtog ng live ang original members sa Radio City sa California noong March 19. Ayan, yung mga original pa niyan, yung nasa video, nasa picture na yan, hindi pa yan. Talagang original yan. Siyempre, si Lars Ulrich, yung nagtatag ng banda, yung drummer, at sinundan nga ni James Hetfield, yung vocalista nila na gitarista, at si Dave Mustaine, no?
nagtatag yan ng Megadeth. Siya yung nag-founder ng Megadeth. Kasi may nangyari sa kanila diyan na hindi maganda o hindi nagkakasunduan, no? Kaya umalis si Dave Mustaine, no? And then, ang dating bahista nila at original talaga is si Ron McGovney. So, yun yung pinaka-original at unang-unang mga member ng Metallica. Pero, mas sumikat sila nung dumating yung si Cliff Burton, yung bahista nila, no? Pero kahit andun si Dave Mustaine, malupit din. Kaso yun nga lang, medyo alcoholic at war freak si Dave Mustaine, kaya hindi niya nakasundo yung mga ibang member niya dyan, lalo na yung mga talagang lead member dyan, like James Hetfield. So, patuloy po natin maglang Mercer. 1982. Binubuo ito ni na James Hetfield bilang bokalista at rhythm guitar, Lars Ulrich sa drums, Dave Mustaine bilang lead guitarist at Rod McGovney bilang bassist. Then, naimbitahan sila na mag-open sa Saxon na isang British heavy metal band at ito ang kanilang naging pangalawang gig. Bago matapos ang 1982, nanood si Hetfield at Ulrich sa isang nightclub show kung saan ay nakita nila si Cliff Burton na sobrang astig lalo na nga sa paggamit ng wah-wah pedal. Alam nyo ba mga idol yung wah-wah pedal? Ito yung ginamit ng Bon Jovi sa intro ng Living on a Prayer. Yun nga lang sinabayan ito ni Richie Sambora ng paggamit ng talkbox. Hindi naman nagsayang ng oras ang dalawa. Inimbitahan agad ito ni na Hetfield at Ulrich na sumali sa Metallica dahil gustong alisin ni Hetfield at Mustaine si McGovney. Dahil kahit mahusay ito, ay wala umano itong iniaambag sa banda. Sunod lang umano ito ng sunod. Tumanggi naman ng una si Burton. Pero nung huli ay sumali na din ito sa isang kondisyon na lilipat ang banda. Sayang si Ron McGovney, no? Dapat ngayon, milyonary na talaga yan dahil napakaraming kanta at album netong Metallica na to at talagang popular talaga. Until now, icon na sila. Talagang nagtutur na sila sa buong mundo. At gada tour nila, talagang kumikita ng napakalaking halaga. No? Hanggang ngayon. No? At take note nga pala, nung bandang 90s, at ito maganda sa banda na yan, kasikatan ng Metallica, nag-concert yan dito sa atin, no? Mga 90s, no? At saka talagang yun ang maganda sa kanila kasi hindi kagaya ng mga ibang foreigner na kung kailan nalalaos saka nagsisiksikan dito mag-concert. Itong Metallica, hindi. Nag-concert sila ng kasikatan pa nila lalo dahil mamaya may trivia tayo dyan. Patuloy po natin. Banda sa San Francisco Bay Area at dahil sobrang interesado sila dito ay lumipat nga doon ang buong banda. Ang unang live gig na kasama si Burton ay noong 1983 sa isang nightclub na The Stone at kasama na rin siya sa demo nila na Megaforce. Nung panahong handa na ang Metallica para mag-record ng kanilang pinakaunang album, hindi naman kinaya ng Metal Blade Records ang gastos kaya napadpad sila sa kamay ng isang concert promoter na si Jonathan Satsula na nagka-interes na sa kanila kahit noong 1982 pa. Nangako ito na ihahanap niya ang banda ng record deal pero wala. Yan ang buenas. Talagang laki ng kinita niya sigurado kasi nagtiwala siya sa banda na yan. Pag ginastusan niya, mangungutang pa nga yan para lang talagang matuloy yung first album. Napakaswerte mo. Walang recording company sa New York City ang magkaroon ng interes sa Metallica. Ang nangyari, nangutang na lang ng pera si Satsula na sasapat para sa recording budget at siya na mismo ang nag-sign sa banda. Yan ang original member ng band. Kasi yan nasa tabi ni Lars Ulrich, Ramir, yung nandito, Dave Mustaine, nasa gitna na si Ron McGovney. Dapat yan yung Cliff Burton kasi yun talaga yung malaking ambag sa kanila talaga. Paano talaga tumatagat na buo ang bandang Metallica. Sa sarili nitong recording company na Megaforce Records. Kaya noong 1983,
nagsimula na ang banda sa pagre-record ng first album nila na ang unang pangalan nito ay Metal Up Your Ass. Pero kasabay nito, nagpasya ang banda na alisin si Mustaine dahil umano sa addiction nito sa alak at ipinagbabawal na gamot. Napaka-violente din umano nito. Nung hapon din na yun, nakuha agad ng banda si Kirk Hammett na gitarista ng banda. Yan yung sinasabi kong mamaya sasabihin ko, no? Take note, ito nga palang pinalit kay Dave Mustaine na si Kirk Hammett na galing sa bandang Exodus. Trivia lang to, no? Isang half Filipino at isang half American, no? So, ang tatay nito, Amerikano, obvious naman, no? Kasi Hammett ang kanyang at ang kanyang nanay Cebuana, no? So, kaya kahit kasikatan ng Metallica, nag-concert yan dito. Dahil nga dito sa tao na to, kay Kirk Hammett, yung guitarist. Siyempre, kailangan habang sikat sila, pumunta sila sa mga bansa na kung ano yung lahi nila. Tuloy po natin. Bandang Exodus, naging membro naman ng bandang Megadeth si Mustaine. Pero mula noon, ilang taon ding naging ampalaya si Mustaine. Pero malupit din to, yung Megadeth na yan, na tinayo ni Dave Mustaine. Kasi talagang nagkaroon siya ng galit. Yan nga sinasabi, no, ilang taon din naging ampalaya si Dave Mustaine kay James Hetfield or dito sa bandang Metallica, no? Sabi nga na sa isang interview, magtatayo daw siya ng banda na mas malupit pa sa bandang Metallica at mas mabilis ang pupuntahan. Hindi naman po tayo napahiya sa kanya dahil talagang malupit naman talaga yung bandang Megadeth. Kahit until now, pinakikinggan. At saka talagang kung ikaw talaga ay batang 90s, 80s, 90s, talagang yung mga ganitong mga klaseng tugtugan, ito yung talagang malulupit na, kumbaga. Talagang mga professional at magagaling na talented na tumutok yung sumusulot ng mga kanta. Kay Hammett, lalo na at medyo gumaganda na noon ang takbo ng karera ng Metallica. Samantala, nagkaroon naman ng problema ang pagre-release ng album ng Metallica dahil ayaw ng mga distributor sa title ng album at cover nito. Kailangan nilang palitan ng title at cover para maituloy na ma-release ang album. Kaya nag-umpisa na naman ang buong banda na umisip na diba yun nga, Metal Up Your Ass, yung una sana nilang title ng album at yung cover nila, medyo pangit nga naman kasi inabing. So ngayon, talagang eto malupit kasi naisip talaga nung kinuha nilang bahista na si Cliff Burton, yung title na unang album nila na talagang tinanggap ng mga recorder label at kaya nga ito talaga nagtuloy-tuloy na yung mga album nila, no? Ito yung tinatawag na Kill 'Em All, yung na talagang sumikat. ng ibang pwedeng ipangalan sa album. Nung mahirapan sila sa kaiisip ng magandang title, dito nagalit si Burton at sinabi niya ang mga katagang ito. You know what? Fuck to fuckers, man. Those fucking record outlet people. We should just kill them all. Nagandahan si Ulrich sa part ng Kill 'Em All. Kaya po si si Cliff Burton, yan naka-check art. So yan yung bahista nila, no. Kumbaga sa isang banda, yung hawak mong instrumental hindi pinakamalupit. Parang pinakamababang instrumental na hawak. Pero diyan, talaga siya yung parang astig dyan, no. Hindi pa ganun kaano si James Hetfield. Si Lars Ulrich naman, siya lang may nagtatag ng banda. Pero malupit din yan pag pumalo ng drums. Talagang, kaya nga naging best drummer. Thanks. Kaya ito ang ginamit nilang title ng album. Then, ang design ng cover ay kinuha din sa sinabi ni Burton na Bloody Hammer. At ayon kay Hammett, lagi umanong may martilyo si Burton sa maleta nito at inilalabas minsan para mamasag ng gamit. Kaya dun lahat umikot ang design at title ng first album, mga idol. Pumasok ang album na ito sa ika-155 ng Billboard 200 at hindi man nakabenta ng malaki
ay nakapagbigay naman ito sa kanila ng malaking fanbase sa underground metal scene. Noong 1984, inirelease naman ng mga ito ang pangalawang album na Ride the Lightning. Binigyan ng banda si Mustaine ng credit sa pagsusulat ng 2 kanta sa album na ito. Sa isa nilang konsyerto para suportahan ang album, napanood sila ng A&R ng Elektra Records at Q. Dahil talagang sobrang idol natin yan, Metallica, no? Ito lang naman yan yung album nila na talagang totally nagpasikat sa kanila. Yan yung The Black Album, no? Pero bago kasi mag-Black Album, medyo yung Black Album kasi, maganda na yung tugtugan talaga lalo nila eh. Talagang parang semi-ballad na. No, medyo mabagal-bagal na. Unlike yan sa mga unang nilabas nila. Pero bago kasi mag-Black Album, naglabas muna sila ng Injustice for All. Yun malupit, mabilis pero talagang sobrang underground yun, no? Kung bibili ka nga ng cassette tape dati, bawat album nila meron siyang lyrics. Dito sa Injustice for All na sinasabi ko, wala talagang lyrics kasi bawal. Medyo against sa government and mga kaya hindi sila naglagay ng gano'n. Pero ngayon naman meron ding mabibili na or dati nung naglabas yung CD, no? Na compact. Ngayon na po, patuloy po natin mag-ganit. Prime Management na-impress ang mga ito kaya agad na binigyan nila ng kontrata ang banda sa kanilang mga kumpanya. Dito, mas nagkaroon ang Metallica ng maraming konsyerto kasama na dito ang pinakaunang malaking tugtog nila sa Monster of Rock Festival sa England na mayroong 70,000 katao ang nanood. Dito nagkaroon ng galit si James Hetfield kay Jon Bon Jovi dahil hindi na nga umano kagandahan ang sound system sa venue kaya medyo bad trip na noon si Hetfield. Then, nadagdagan pa ang galit nito nung habang tumutugtog pa ang Metallica, sinimulan na ng Bon Jovi ang kanilang grand entrance gamit ang helicopter. Sobrang sikat noon ng Bon Jovi mga idol. Kaya nagkagulo ang mga tao nung makita ang mga ito. Hindi na umano marinig pa ang Metallica sa ingay ng helicopter at mga tao. Mula noon, ito magaling din yan, Bon Jovi. Talagang halos lahat ng kanta nila magaganda. Pero magkaiba kasi sila ng genre, no? Ito parang pop rock to no? Tapos itong sila James Hetfield, itong Metallica, thrash metal. Medyo mas heavy. Pero yun nga lang, that time kasi usong-uso nun is slow. Medyo nahahawig pa na medyo mas malupit na itong bandang Bon Jovi kasi nandun pa sila sa kausuhan na yun nga, mga parang mga slow rock, ganun. Kaya mas nauna to, no? Nasunod. madalas nang makita ng mga fans sa gitara ni Hetfield ang sticker na Kill Bon Jovi. Noong 1985, sinimula ng Metallica ang third album na Master of Puppets na inirelease naman noong March 1986. Pumalo ito sa number 29 ng Billboard 200 at tumigil ito dito ng 70 linggo. Naging certified gold ito noong 1986 at noong 2003, naging 6 times platinum naman ito. Pero sa kabila ng tinatamasang kasikatan, isang pinakamalungkot na part ng history ng banda ang mangyayari. Noong maaksidente ang sinasakyang bus ng banda at namatay dito ang bassist nila na si Cliff Burton. Bago umano mangyari ito, nagkatuwaan pa ang buong banda na maglaro ng cards at ang mananalo ay magkakaroon ng kakayahang pumili ng kanyang gustong pwesto sa loob ng bus para tulugan at nanalo nga dito si Burton. Pinili nito ang pwesto ni Hammett pero ang pwestong ito ang pinili niya yung kamatayan. So siguro talagang itong si Cliff Burton ang talagang nagbasbas para lalong tumibay at sumikat itong bandang Metallica until now. Kasi talagang malulupit yung mga pumalit sa kanya, lalo na yung papalit sa kanyang bahista niya. ang mas naapektuhan ng aksidente. Naipit si Burton sa ilalim ng bus, samantalang ang ibang miyembro ng banda maging ang driver ay nagtamo lang ng kaunting injury. Sa pagkamatay ni Burton, hindi na pagdesisyonan agad ng banda kung tutuloy pa sila, pero kalaunan
Naisip nila na hindi gugustuhin ni Cliff Burton ang masira ang banda. Kaya naman sa bendisyon na rin ng pamilya ni Burton, nagpatuloy ang banda at nagsimulang magpa-audition para sa nabakanteng posisyon. Dito na dumating sa Metallica si Jason Newsted. Malupit yan nung pumasok din itong si Jason Newsted, no? Yun nga yung album na sinasabi ko na talagang para sa akin sa album ng Metallica, pangalawa to sa pinakagusto ko, no? Yung una yung Black Album, ito na yung pangalawa. Pero mas nauna tong album na to bago sa sinasabi ko Black Album, no? And then, sumunod na nga sa Black Album, medyo mas malulupit din kasi medyo ballad na sila. Mabagal na at iba na yung datingan, no? Dito na rin nauuso yung mga grunge metal nun. Pero ito kakaiba grunge metal na ballad. Kaya ang lupit nila, no? Tapos ngayon, medyo binabalik na nila yung mga tugtugan nila dati na mabibilis. Pero para sa akin, okay yung kung ibabalik nila o gagawa uli sila ng album na iaayon na rin nila sa edad nila. Medyo matanda na talaga. Dapat ibalik nila yung tugtugan nila. Yung parang ganito, yung Black Album, lalong-lalo na yung Load and Reload nila. Na medyo talagang astig na mabagal lang, yung rock lang. Dapat ganon, ibalik na yun. Ibalik ng Metallica yun para talagang siguradong ma-appreciate sila ng dating mga fans nila dahil nag-iedad na rin yung mga fans nila. Ayaw na rin na sobrang ingay. Parang hindi na tugma sa edad. Na winelcome ng banda sa pamamagitan ng isang wasabi prank noong ika-11 days pa lang nito sa Metallica sa isang tour nila sa Japan. Inalok siya ni Hammett ng umano ay isang ice cream na may mint flavor na kalaunan ay wasabi pala. Then, bigla umanong nawala ang buong banda at naiwan lang siyang mag-isa sa table ng restaurant na yon. Wala siyang makitang kakilala at sinabayan pa nga ng paglapit sa kanya ng waiter na dala ang bill ng kanilang mga kinain. Ang lahat ng ito, kabilang ang sunod-sunod pang tours, paglipat ng studio, paggawa ng extended play, ay para i-test ang kakayahan ni Newsted, buuin ang chemistry at makamove on sa malungkot na pinagdaanan ng banda. Sinundan din nila ito ng pagre-release ng isang video na Cliff M. All bilang pag-alala sa nawala nilang kaibigan at kabanda na si Burton. Noong 1988, inirelease na nila ang pang-apat na album na Injustice for All. Pumalo agad ito ng pang-anim sa Billboard 200. Ito ang pinakaunang album ng Metallica na pumasok sa top. Yan, mga kabataan ngayon na nahuhumaling or gustong mapakinggan yung mga rock talaga na gawa ng Metallica. Ayan, pakinggan nyo yung isang buong album na yan. Malulupit talaga tugtugan dyan. At saka iba na yung instrumental nila dyan, na-bass na. Talaga masarap na sa tenga yung mga palo ng drums, buo na siya, yung pagbe-bass, yung gitara, at pati boses, no? Medyo namomodulate voice na yung James Hetfield dyan, medyo gumaganda na yung tunog ng boses niya, no? Lalo na nga pagdating ng Black Album. Yan, tsaka Black Album, Load and Reload. Yan yung mga solid para sa akin. Noong 1989, na-nominate ang Metallica sa Grammy pero nagkaroon ito ng kontrobersya dahil bagamat ang Metallica ang paboritong manalo nito, ang pinagkatapusan ay bandang Jethro Tull ang binigyan ng parangal at hindi ang Metallica. Napasama pa nga ito mga idol sa Entertainment Weekly bilang Grammy's 10 Biggest Upsets. Samantala, noong 1999, pumasok sa 38 ang remix ng kanta nilang One sa top 100 videos of all time ng MTV. Noong 1990, kinuha nila si Bon Rock bilang producer ng binubuo nilang album. Ito ang Metallica o mas kilala sa The Black Album na i-release ito noong 1991 at nakabenta agad ng 650,000 units sa loob lang ng isang linggo. Nag-number 1 ito sa 10 bansa kabilang na sa US kung saan naging 6 times platinum at naging 25th best-selling album pa ito dito. Ito na mga Black Album na i-release ito noong 1991 at nakabenta agad ng 650,000 units sa loob lang ng isang linggo. Nag-number 1 ito sa 10 bansa kabilang na sa US
kung saan naging 6 times platinum at naging 25th best-selling album pa ito dito. Ito na mga idol, ang album na nagdala sa Metallica sa mainstream. Para magkaroon pa kayo ng kaunting idea kung gaano kasikat ang Metallica noong 1991, kasama noon ang AC/DC at Pantera, dinumog lang naman sila mga. Yan yung pinakamalaking concert, no? Sa kasaysayan ng mga rockista. Talagang heavy metal yung mga tumugtog siya. Isipin mo, AC, no? May mga oldies, may mga malinis ate, di ba? Yan nga, pumapasok na yan, yung mga Metallica, at yung Pantera, medyo matindi rin yun. No? So, kaya talagang dinumog yung concert. Idol nang tinatayang nasa 1.6 milyong katao sa Moscow na napabilang pa mga idol sa itinuturing na pinakamalaking konsyerto na Isipin mo naman, 1.6, di ba? Napakarami nun. Eh, yung 600,000 nga lang eh. Di ba? Eh, yung 1 million pa, napakadaming tao, napakalaki ng film na yan. Paano kaya nagkasya dyan, no? Kaya nga yung nagkukuha ng video, eh, naka-helicopter. No? Hindi pa uso drone nun eh. Kaya malupit yan. Lalo na nung Metallica tumugtog. nagawa sa kasaysayan. Nakiisa rin sila mga idol at nag-perform sa Freddie Mercury tribute concert noong 1992. Isang aksidente at kaguluhan naman ang nangyari noong August 8, 1992 sa ginanap na Metallica Guns N' Roses Stadium Concert. Nagkaproblema ang pyrotechnic setup sa stage na naging dahilan ng pagkasunog ng iba't ibang parte ng katawan ni Hetfield. Itinigil agad ng Metallica ang set nila. Pagkakataon na sana ito ng Guns N' Roses para magmukhang bayani dahil parehas silang nasa tuktok ng kasikatan nung panahon na yun. Pero sa halip, Tama, no? Nasa prime din talaga ng Guns N' Roses siya, ng kasikatan din ng Metallica, no? Tsaka nga, yung Bon Jovi, yung tatlo na yan ang mga matitindi. Pero yun nga lang, magkakaiba sila ng genre. At itong Guns N' Roses, rock and roll to eh, no? Pero matindi rin to, magaganda rin yung kantahan nila dati. Pero para sa akin kasi pag pinakinggan mo yung tugtugan nila ngayon, papakinggan mo sa radio or sa Bluetooth speaker mo, parang hindi na naaayon sa panahon, no? Pero ang Metallica, eh talagang until now, pag pinakinggan mo, siguro depende na lang din yun para siguro sa nakikinig. Pero para sa akin talaga, malupit pa rin. na magsimula ng mas maaga dahil nga sa nangyari ay mas lumala pa ang sitwasyon. Yung normal na 2 hours lang na break ay naging 3 hours pa. Tapos, hindi rin naman tinapos ni Axl Rose ang nakatakdang set para sa kanila. Ayon kasi kay Axl Rose, nagkaroon siya ng throat problem. Nagresulta ito ng sobrang pagkagalit ng mga nanood. Sumiklab nun ang riot mga idol. Nanunog at nagtaob ng mga kotse. Ang galit na mga fans. Namasag ng mga bintana at naglut pa sa mga tindahan sa paligid. Napatigil naman ng mga pulisya ang kaguluhan pero sobrang laki na ng na-damage na ari-arian. Pagkalipas ng 17 araw, bumalik sa tour ang Metallica pero puno ng balot ang braso ni Hetfield. Kaya imposible itong makapaggitara. Nagawa naman ito ang vocalist duties pero ang paggigitara ay isinagawa muna ng guitar technician. Yun ang maganda siguro at lalo silang tinangkili ng mga fans, no? Kumbaga sa talaga naisip ni Hetfield na kailangan nila ituloy yung concert dahil yung tao bayad yan. At saka talagang excited na mapanood sila, no? Kaya talagang yan ang isa sa pinakamagandang ginawa ni James Hetfield. At yan di sigurado, lalo silang niyakap ng mga fans ng Metallica. Talagang tumugtog siya na pinakita yung damage niya pero itinuloy niya pa rin para sa mga fans, no? Na si John Marshall. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, itong panahon na ito ay kasagsagan na ng kasikatan ng grunge music kung saan Yan yung unang idol ko talaga, no? Talagang yan, pumasok na yan, 90s na yan, grunge metal. Sila yung pinakamatinding grunge metal at sila yung nagpauso ng grunge metal, no? Ito nga yung Nirvana, no? Talagang malupit yung unang kanta nilang sumikat. Actually, hindi pala una. Marami na silang mga kanta pero
Mas sumikat sila sa kantang Smell Like Teen Spirit, no? At yung pinakamalupit diyan, yung isang buong album, kung kayo, mga millennial at gusto niyo makinig ng malulupit na mga grunge metal, yung album niya na Nevermind, no? Yung kulay blue na may sanggol na nasa ilalim ng swimming. Yun, lahat ng album na yun, pag sinalang mo yun, lahat yun maganda, parang black album ng metal. Ay maraming rock bands na from 80s ang naapektuhan. Then, halos kasabayan lang ng The Black Album ng Metallica ang Nevermind album ng Nirvana. Ang album na sinasabi nila na mas nagpasiklab ng grunge music. Pero nung panahon na yun ay nasa kasagsagan pa ng kasikatan ang Metallica. Kaya habang nananalanta ang grunge music at sobrang dami na ng Ayan nga, dyan pinasok ng Metallica yung The Black Album nilang album, no? Talagang malupit. Parang sila yung una talaga na nagbago ng tema ng tugtugan, no? And then, ayun nga, medyo nasundan na nga yan ng mga iba-ibang banda, yung mga Pearl Jam, yan, nauso na yung grunge metal, tsaka yung mga alternative rock, yan. rock bands from 80s ang naapektuhan. Ang Metallica naman ay nag-focus lang sa pagtutur ng mga panahon na yon. Hindi nag-release ng album ang banda ng 5 taon. Pero noong 1996, bumalik ang Metallica kasabay ang pagre-release ng pang-anim na album na Load. Nag-number 1 muli ito sa US at Ayan, malupit din yung album nila na yan. Dapat ibalik nila yung mga ganyan tugtugan. Dahil parang nababagay na sa edad nila na medyo matanda at tapos tutugtugan na sobrang hindi na maganda tignan, no? Kasi yung mga fans mo rin at umiidolo sa inyo dati, ano na rin talaga, 40s, 50s na rin talaga. Kaya dapat bumalik ang Metallica o ibalik nila yung mga ganyang tugtog para talagang mas lalo silang yakapin ng mga fans nila hanggang sa dulo, no? Yang itong album na to, yan yung Load, yan yung nagpaputol na sila ng buhok nila. Medyo iba na dati na nila. Maikli buhok mo pero rakista ka na malupit. sa iba't ibang bansa. Pero sa pagbalik na ito, maraming hardcore fans ng banda ang na-disappoint at nagalit. Madami kasing kanta ang Metallica na nabago ang style. Ginupit na rin ng mga ito ang kanilang mahahabang buhok at nag-headline pa ang banda sa isang alternative rock festival na Lollapalooza. Marami ang nagsabi at galit na ang Metallica umano na kilala sa thrash metal ay nakisakay na rin umano sa grunge or Yun ang magandang ginawa ng Metallica, no? Hindi sila nagpatuloy sa kung ano yung sinimulan nila, no? Ang ginawa nila, umayon sila sa panahon at kung ano yung medyo nababagay na uuso o umuuso, doon sila umayon. Kaya mas lalo silang ginusto ng maraming fans, no? Yung siguro yung mga ibang hindi nakakaintindi, maraming nagalit metal, hardcore. Siguro sila yun lang yung gusto nilang tugtugan, no? Hindi sila flexible or kung ano yung talagang maganda, no? So, iyan yung pinaka-the best na ginawa ng Metallica. Talagang umayon sila kung ano yung nauuso. Yun yung nilabas nila yung mga tugtugan. Ano yung gusto ng tao. alternative para lang sa kasikatan. Ang isa pa nating kilala na ganito mga idol ay ang bandang Bon Jovi. Pagbalik nila, putol na din ang kanilang buhok at lumambot na rin ang mga lyrics ng kanilang kanta. Kaya para sa akin mga idol, yan na yung siguro yung sikreto ng mga rock bands na nakasurvive sa panahon ng kasikatan ng grunge. Marunong silang mag-adjust ng kanilang musika at style. Isa pa, normal na sa mga banda ang nag-i-experiment ng iba't ibang style at patuloy na nag-i-evolve ang kanilang musika. Ayon pa nga kay Kirk Hammett, napakalaki umano nang naging bahagi ng The Black Album nila kaya mas lumakas pa ang grunge. Bago pa man umano lumabas ang Smell Like Teen Spirit at album ng Nirvana na Nevermind, nasanay na ang mga tao sa ganong tunog dahil sa mga kanta nila sa The Black Album na laging naririnig ng mga tao sa radyo. Doon kasi sa The Black Album mga Tama. Yan talaga yung naging nangyari talaga. Tama yan, no? Kaya thankful din ang bandang Nirvana dito sa Metallica, no?
medyo nasanay na nabawasan yung ingay na galing sa thrash metal. Papunta nga dito sa grunge, no? Pero medyo maingay pa rin yung grunge. Hindi nga lang kagaya ng mga thrash metal talaga. And then ito parang medyo bumagal lang ng konti itong Metallica. Kaya nagkaroon ng pattern. Yung grunge, parang sila yung medyo tunog grunge din sila dyan. Idol ay medyo humihiwalay na ang Metallica sa thrash metal sounds dahil napakarami na ng kanta nila sa The Black Album ang mabagal ang tempo. Kaya masasabi pa rin natin na mas nauna na silang nagbago ng tunog bago pa man pumutok ang grunge. Para sa akin mga idol, mali pa ring isipin na tinalikuran ng Metallica ang roots at prinsipyo nila para lang manatili sa kasikatan. So yun nga mga idol, kahit naman nga marami ang nagalit, marami din naman ang yumakap sa mga bago nilang kanta, lalo na nga yung mga bagong fans. Para sa akin, kahit ano pa yan, Metallica pa rin yan, bandang halimaw sa pagsusulat ng lyrics, paggawa ng mga astig at magagandang kanta at mabangis sa pagpe-perform ng live. Katunayan yan mga idol, ang mga sumunod na album tulad ng pangpito nilang album na Reload na inirelease. Yan, malupit din yan, no? Kasi naglabas sila nung mabagal na nga, may clean na buhok, yung Load album, no? Ito, mabilis, 1 taon lang ata, naglabas agad sila, Reload, no? Tapos, malulupit din yung tugtugan dyan, lahat magaganda, no? Kaya kayo, kung mga batang millennial kayo or gusto yung makinig ng malulupit na rock, pakinggan nyo yung Metallica talaga. Mula dito sa Injustice for All na album, yung kulay white, na may babaeng may hawak ng timbangan. Tapos yung itim, yung Black Album, na may 666 na gano'n, na may At yan nga, yung kanina, yung Load, at saka ito. Yan yung pinaka-solid until now, pagka pinakinggan nyo. Lahat doon walang tapon. Actually, kahit naman sa lahat ng album ng Metallica, ay walang tapon. Yun nga lang, medyo iba yung instrumental, medyo masakit pa sa tenga. Ito talagang nakakalasing na. Naman noong 1997 ay pumasok din sa number 1 ng Billboard 200 at sa iba't ibang bansa. Noong January 17, 2001, nagpaalam na sa Metallica si Newsted kung kailan nakaset na ang banda para sa susunod na album. Pero ayon dito, umalis siya sa Metallica na may personal at pribatong dahilan. Isa pa, ayon sa kanya, sobra na din ang physical damage na nagawa niya sa kanyang katawan habang nasa panahon ng pagbabanda na sobrang mahal niyang gawin. Noong July 19, 2001, pumasok naman sa rehab si Hetfield dahil sa addiction nito sa alak at ipinagbabawal na gamot. Lumabas ito noong December 2001 at nagpatuloy na ang banda sa pagre-record para sa sunod na album. Pero pagpasok ng 2002, naglimitado na lang ng 4 na oras si Hetfield para sa recording dahil gusto umano nito na maglaan ng mas mahabang oras para sa kanyang pamilya. Noong June 2003, Ito, kasi that time niya, nauuso parang rock metal, no? Magaling din talaga tong bandang Metallica na to, no? Nakikiramdam sila kung ano yung mga bagong tugtugan na parang nagugustuhan ng mga kabataan. At doon nila sinasabayan ng paggawa ng isang album na para pag naglabas sila ng album, talagang boom at inaabangan. Kagaya rin yan, yung Saint Anger na yan medyo rap metal. Para sa akin, maganda pa rin talaga, no? Actually, lahat talaga ng album nila, solid. Yun nga lang yung mga nasabi ko na mula sa Injustice for All, Black Album, Load and Reload, talagang yun ang pinaka-solid. So, okay na rin. release naman ang pangwalong album na Saint Anger na kahit umani ng iba't ibang opinyon sa mga kritiko, pumalo din agad ito sa top 1 ng Billboard 200 at sa ibang bansa. Nanalo ito ng Grammys Award bilang Best Metal Performance noong 2004 at ginamit din itong theme song ng WWE SummerSlam 2003. Sa album na ito, ang producer nila na si Bob Rock ang gumagawa ng bassist duties at nagsimula. Kaya para sa akin, yan si Bob Rock yung medyo talagang nagpasolid lalo ng mga tugtugan ng Metallica. Kasi
medyo hindi na gano'n kaingay na matining sa tenga. Nilagyan niya na ng bass at talagang matunog na mga drums at buo na yung boses, maganda na yung equipment, masarap na pakinggan yung tugtugan, no? Kaya mas lalong masarap at maganda pakinggan, lalo na yung mga lyrics talagang solid. Wala na lang silang humanap ng kapalit ni Newsted nung matapos ang album. After 3 months ng audition, pumasok na sa banda si Robert Trujillo bilang bagong bassist ng Metallica. Yan na until now, no? 2024 hanggang ngayon, yan na yung bahista nila, no? Magaling din naman 'to kaso medyo iba na yung style. So galing din ng Metallica kasi, hindi lang sila basta puro gano'n lang, iniiba nila para hindi magsawa yung tao 'no. So yung mga nagsasabi na mga hardcore, yung mga heavy metal fans, yung sobrang iingay, so sila hanggang dun lang 'no. Itong Metallica ginawa nila kung ano yung nauuso, ano yung magugustuhan pa ng ibang tao at mapakita nila yung talent nila na hindi lang sila para dito lang. So marami silang klaseng tugtugan na pwedeng gawin. Kaya until now, hindi sila laos. Talagang siguro kamamatayan na lang nila yung kasikatan nila. Noong February 2006, inanunsyo ng Metallica na hindi na si Bob Rock ang magpuproduce ng sunod nilang album na ikinatuwa naman ng mga hardcore fans dahil ayon sa mga fans, si Bob Rock ang nagpabago ng tugtugan ng Metallica. Kung matatandaan nyo mga idol, si Bob Rock ang producer nila sa The Black Album kung saan nagsimulang magkaroon ng kantang mabagal ang banda na malayo sa original style nito na thrash metal. Pero para sa akin mga idol, kung hindi sila nagkaroon ng kantang Enter Sandman, Nothing Else Matter, Unforgiven at iba pa, hindi naman natin masisigurado kung Pares kami ng opinion ni Aklat PH, no? Talagang para sa akin, yan talaga magandang ginawa. So, yung mga sinabi niyang mga kanta na yun yung mga kanta na talagang sikat sa album na The Black Album. Pero lahat ng kanta ron magaganda. makakamta nila ang kasikatan na tinamasa nila kung nanatili sila sa purong thrash metal. Pero nung September 2008, sa ilalim ng bagong producer na si Rick Rubin, inirelease nila ang pangsyam na album na Death. Kaya medyo balik sila sa thrash metal, mabilis uli yan, no? At saka itong mga huli nila, medyo mabibilis pag naiinggan ko. Tapos, hinahaluan na lang nila ng mga dalawa na medyo may pagkabalag, no? Pero mas marami pa rin yung mabibilis. Sana gumawa ang Metallica ng medyo talagang matatanda na sila eh, no? Yung talagang solid na album, kahit dalawa, na talagang parang mabagal na rock talaga, na parang kagaya na nga ng Load at Reload tsaka Black Album. Balik sana nila yon bago ma-end yung career nila or hindi na nila kayang mag-perform. Sana maglabas sila ng ganong huling album kahit dalawa lang na talagang solid. Magnetic na nag-number 1 din sa Billboard 200 at sa mahigit na 30 bansa. Sa album na ito mga idol ay bumalik ang Metallica sa original nilang tunog na thrash metal. Ang Metallica ang pinakaunang banda na nagkaroon ng 5 magkakasunod na number 1 sa Billboard 200 at itong Death Magnetic album ay tumigil pa ng 3 linggo sa top 1 ng Billboard 200 kung saan 2 lang ang nakagawa nito sa kasaysayan. Tumigil din ito ng 5 linggo sa number 1 sa iba't ibang music charts. Noong April 4, 2009 na inducted sa Rock and Roll Hall of Fame ang Metallica. Noong November 18, 2016 sa kabila ng matinding tours at project ng Metallica, sa wakas na i-release din nila ang pang-10 album na Hardwired to Self-Destruct na nag-number 1 muli sa Billboard 200 nitong 2020. Grabe, no? Palaging number 1 sa Billboard, no? Napakahirap na makapasok dyan dahil 200 ang kinukuha dyan na magagaling kayo. Sila top 1 pa, no? Talagang malupit, no? So, wala na talaga. Sobrang yaman na nitong mga to, popular. Talagang makikita mo yung pangalang Metallica sa lahat. T-shirt, bag, cap, kung saan pa man, talagang jacket. Talagang pag sinabing Metallica, alam mo na agad na malupit na banda.
natuklasan ng banda na pinapatugtog na sa mga radyo ang kanilang demo ng kantang I Disappear na dapat ay i-release pa lang kasama ng Mission Impossible 2 soundtrack. Kaya nagsampa sila ng kaso sa Napster kung saan ay nakita nilang hindi lang pala I Disappear ang nadadownload ng libre kundi ang buong katalog ng Metallica. At nitong 2021, nagsagawa sila ng mga projects para sa kanilang foundations. Sa kabuuan mga idol, mayroong 10 album sa ngayon ang Metallica, 11 live albums, isang cover album, isang tribute album, isang collaboration album, isang soundtrack album at 3 extended plays. At ito ang matindi mga idol, na-nominate sila ng 23 beses sa Grammy Awards at naipanalo ng Metallica ang 9 sa mga ito. Grabe, no? Siyam doon ang naipanalo. Kadalasan ng mga nanonominate, mga isa, dalawa ng pagkakapanalo nila, di ba? Sila siyam, no? Sa 23 times na nag-Grammy Award. Malupit talaga to, no? Talagang blessed talaga sila ni God. At saka siguro, matinding rin sa kanila, gabay na ginawa ni Cliff para talagang mas tumunog yung pangalan nila. Kaya sigurado may share pa rin si nakukuha ang family ni Cliff Burton sa pagiging member niya. Kahit pa paano may share pa rin na ilang percent dun sa family niya. No? Talagang isa siya sa foundation dyan. Talaga nagpakilala sa buong. Nagawa sila ng 6 na sunod-sunod na album na nag-number 1 sa Billboard 200. Isa sa most commercially successful band of all time na nakapagbenta lang naman mga idol ng 125 million albums. Sobrang dami pa ng hindi ko na-cover dito sa video mga idol. Pero isa lang ang masasabi ko, marinig ko pa lang ang pangalan ng bandang Metallica, kakambal na agad nun sa isip ko ang salitang halimaw sa bangis. At kahit ano pa mang bagong rock bands ang sumibol sa hinaharap, ilang henerasyon man ang dumating, hindi na natin mabubura pa ang impluwensyang naibigay ng Metallica sa mundo ng musika. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon mga idol? Okay, gustong-gusto, no? Rock talaga, malupit, no? Aklat PH, no? At salamat at kinover mo yan o ginawan mo ng video. Tayo nabigyan din natin ng action video. Talagang idol ko yan until now, no? Talagang hindi nakakasawa pakinggan yung mga tugtugan nila. Lalo ngayon sa YouTube, talagang i-search mo lang Metallica concert. Grabe yung mga concert nila ngayon, lalo na sobrang high-tech na ng gamit at yung mga cameras talagang 4K. Sarap pakinggan, ang sarap panoorin at ang galing na nagpe-perform kahit may edad na talaga sila, no? Ganun pa rin, no? At saka talagang yung last album nila meron sila yung 72 season, yung kulay yellow. Pati nga yung stage nilagyan nila ng mga pati yung drum set ni Lars Ulrich, kulay yellow. And then may mga gitarang ginagamit yan sila na kulay din yellow. So, iba talaga tong banda na to. No? At sa mga kabataan din na talagang ayun, parang lausang rock, no? Pero kung ikaw may pagkarakista, pakinggan mo yan mga sinabi kong album ng Metallica. O kung gusto mo, umpisahan mo sa unang album nila, yung mga Kill 'Em All, di ba? Ride the Lightning. Ayan. Pero Master of Puppet, pero mas malupit talaga pagdating dito sa major rock na mabilis, yung Injustice for All. No? Kasi medyo buo na yung mga bass doon, drums, at yung vocals ng vocalista. Pati Black Album, lahat ng kanta solid, and saka yung Load and Reload. Para sa akin yan, malupit, no? Kung ikaw naman may pagka-rap metal, yung Saint Anger nila ang pakinggan mo. Pero lahat talaga, until now, yung ginagawa nila, magaganda, no? So para lang sa akin na magbalik sana sa medyo ballad na rock itong Metallica. Gawa sila ng 2 album na matindi bago man lang sila mawala talaga sa mainstream. Kasi medyo talaga may edad na rin, no? So, ayun lang madlang netizen at maraming salamat po sa panonood ninyo. Lalong-lalo na po sa pag-subscribe po ninyo. Malaking tulong po sa ating channel at God bless you all po, no? Hanggang sa muli po, si Tio Paing po ito ang nagsasabing, life is short,
be happy, and world peace. Rock lang, no? Saya lang, no?